Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post ni Dr. Rob Rances 1 hour ago. Sabi niya, BBM's admin may pasinungalingan ba? Downplay the reality and spin GDP projections and credit ratings. But 5 trillion in capital loss is not something you spin away. Yung unang sinabi ng chairman ng Securities and Exchange Commission na 1.7 trillion ang capital loss natin in 3 weeks. Ito naman sinasabi 5 trillion in many months. Makita natin mamaya. It's a blaring alarm that the economy is being dragged down not by global shocks but by internal rot. Massive systemic corruption is now visibly tanking investor trust, risking long-term growth. May meaningful reforms? Ewan. Kaya with this corruption-induced capital flight, we can expect more decline because the market just voted no confidence. Okay. Isinare ni Rob Rances ang post ni Cora Guidote 11 hours ago. I don't know how true ito. Sinishare ko lang sa inyo. I-analyze nyo. Huwag nyong tanggapin lahat kagad na gospel truth. Setting the record straight, sabi ni Cora Guidote. Allow me to correct the market cap numbers, capitalization ba, that I mentioned in the previous post. I initially get them from Grok AI because the market cap history is not really available online. Only select dates are available. So I went back to Grok, Grok, ito yung source, and sought the data sources. The numbers are different and more realistic, but the trends are the same, and the drop in market cap o capitalization are in fact larger from December of 2024. Ito na yung data. This time, Grok cited its sources. Market cap is $350 or approximately 19.9 trillion. Noong December of 2024, ang market capitalization natin is 19.9 trillion. Source, pse.com.ph. Data ng Philippine Stock Exchange. Take note 19.9 trillion noong December of 2024. Ito na. February of 2025, ang market capitalization is 18.5 trillion. So, bumaba ng 1.4 trillion December, January, February. So, after 2 months. Source, CEIC.com, my sources. Ito na. No available data for September, but for November, meron. October 9, kahapon. Tibatin ngayon. Ito na. October 9, 2025, market capitalization is $260.9 billion or approximately 14.1 trillion pesos. Source, tradinghours.com. I use forex rate of 57 to $1 for all market cap numbers since sources express them in US dollars. Okay. Given this data, the P6 market, Philippine Stock Exchange siguro ito, market cap actually dropped, take note, by 5 trillion from December 2024 to October 2025. And by 3.6 trillion from February to October of 2025. These numbers are in fact much larger
than what was formerly cited. Ano yung formerly cited? 1.7 trillion. Although if one looks at the index performance in the last 3 weeks, the 1.7 trillion loss may not be that far-fetched. So, posible na 1.7 trillion ang nawala in 3 weeks. Posible, sinasabi niya. They are also in line with the index performance which peaked late last year. Hard to see any recovery in sight. Nako, wala daw pag-asa na babangon ang ating market capitalization. The index will most likely decline further or flatline at the least given the political uncertainty and the long-term economic impact of the exposed massive corruption. So, ano ba ang kinabukasan ng ating bansa nito? Again, hindi ako marunong sa stock exchange, kaya lang, kung totoo itong isinite na mga sources ni Cora Guidote, na sinare lang ni Dr. Rob Frances, pababa ng paba ang ating market capitalization. Ulitin ko ha, December of 2024, 19.9 trillion ang ating capital, market capital. Bumaba na ngayon ng 14.9 trillion October 9. So, ang nawala, 5 trillion. So, issue kasi ngayon, yung unang pahayag ng Securities and Exchange Commission Chairman na 1.7 trillion ang nawala sa ating capital market for the past 3 weeks. Mamaya, nag-apologize siya dahil peke daw yung sources niya. Kaya lang ito ngayon, mga independent financial analyst ba ito, sinasabi nila na totoo. Kaya, ako naman, kahit hindi ako financial expert, very basic. Kung ako ang investor, ay talagang ipo-pull out ko yung pera ko dyan sa stock exchange dahil sa grabing talamak na korupsyon sa ating bansa. As simple as that. So, Philippine Ambassador to the US ang nagsabi, nawawalan na ng investor confidence ang mga US businessmen dito sa Pilipinas dahil sa talamak na korupsyon. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig na Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng livelihood assistance sa kanila, nagpapatanim ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Karon na ako sa among kapihan kay mag-video ko sa among kape nga nagtulo na kabulan karong adlaw. O kumana ni og abono o mag-spray na pud karon. Na namo ni guiding ang diri nga side. Isa nga kape. So 500 ni kapunuan ang among gitanom. Og nagkapat ni og 10,550 nga seedling og tag 25 ang isa ka punuan ani. 19 mi ka pamilya ang nakapananom og kape. Humana mo og abono, so mag-spray na pod. Ginsay mga sanga. Kay tulo naman siya kabulan gikan sa pagtanom. Kini among tanom 500 ni ka punuan, di gyud mauman sa isa ra ka adlaw kay ang pag weeding, pag abono og spray. So mukuan gyud siya og 3 ka adlaw. Siya mahuman sa 3 ka adlaw, spray, weeding og
abono. Dako kaya akong pasalamat sa Ginoo og sa nag-sponsor ani nga nagtulo na gyud ka bulan ang among kape. Na gyud may makasuporta sa among anak nga mga estudyante. Nadasig gyud mi og pagpananom sa kape kay maayo gyud kung mananom tag kape kay naatay kasuporta sa atong anak. Salamat kay sa Ginoo og sa nag-sponsor. Nga dako gyud kay among pasalamat nga nakapananom gyud mi sa kape.